Teachers Party List Representative. Good afternoon, Representative Tino. Live kayo sa RMN DZXL Manila, si Radyo Man Lourdes. Sir? Yes. Good afternoon po. Sir, kung na lang namin kayo na assurance, no? Tuloy na ba at kami ho ba'y magiging positibo na maipapasa na itong anti-political dynasty bill? Nakita naman natin na nagsimula na yung hearing, sa may unang hearing na. At doon sa hearing na yun, si Speaker Boji D mismo ang unang nagsalita at meron din siyang version ng anti-dynasty bill. So, may tulak mismo ng speaker na maipasa ito. Of course, ang pagdidibatihan dito ay anong version. Opo. No, kasi merong more than 20 bills, tapos kung pagsasama-samahin mo yung magkakatulad, parang baga 6 o 7 iba-iba sa detalye. So doon magkakatalo. Of course, sa aming version, yun yung pinaka tumatalima sa mandato ng konstitusyon. Ang sabi ng konstitusyon, prohibit political dynasty, ipagbawal ang political dynasty. Yung ibang mga panukala kasi, hindi naman prohibit kung hindi regulate. So meron pa rin dynasty pero lilimitahan lang. Opo. No? Pero ano po yung kasiguruhan, Representative, na lahat ng mga kongresista papabor kahit na ito yung itinutulak ni Speaker? Well, of course, walang kasiguruhan pero at dahil pangunahin siyempre dahil sabi nga nung mga resource person 70 to 80% ng mga politiko, hindi lang sa Kongreso, no, pati na sa mga LGU and national government ay kabilang ng political dynasty. No? So of course, kontra sa self-interest ng mayorya ito. Gayunpaman, iba ang panahon ngayon, no, dahil kaugnay pa rin ito dun sa malawakang galit ng taong bayan na nangyari sa flood control na hindi pa rin tapos siyang usapin na yan. At mas madaling maunawaan yung ngayon no, yung ugnayan ng matinding corruption, ang mga nakikinabang dito ay mga political dynasty. Nagpapayaman sa kanilang angkan at ginagamit pa yung nakukurakot para ipanatili ang sarili sa poder through vote buying. No? Sa nanggagaling yung pera sa vote buying, nanggagaling dun sa mga kickback mula sa mga infrastructure. So dahil dyan, malakas po ngayon ang sentimiento ng publiko na dapat magpasa ng anti-dynasty bill. So yan po ang unique na pagkakataon ngayon. Okay, sa Kongreso yan possible. Representative, 'di ba, sa Senado, magkakapatid. So meron kayang makakaporma kaya ito doon? So, well, I agree with you na ako tingin ko may version na papasa dito sa House, no? Ibang usapin kung magiging masaya ang lahat dito, pero may ipapasa. So, ang bola mapupunta sa Senado. Tapos, of course, talagang nakatutok sa kanila ngayon ng atensyon dahil sabi mo nga, anong gagawin nyo? Nasa Senado ang pinaka matinding konsentrasyon ng mga dynasty, yung talagang mga magkakapatid, and so on. So, well, taong bayan ang nakabantay sa kanila, no? At alam din naman natin ang mga senator sensitive yan sa public opinion. No? Representative, comment nyo lang po, no? Hindi naman daw po masama ang political dynasty. Yung taong bayan naman daw po ang pumipili sa kanila. Una, pinapakita ng mga pag-aaral na may ugnayan talaga ang sobrang konsentrasyon ng political power sa ilang mga pamilya sa yung tinatawag nating political dynasty, may kaugnayan talaga sa mas malalang corruption at saka sa kahirapan, mas matinding kahirapan. No? So, kaya una, sina-challenge natin yung sinasabing hindi masama. No? Opo. Masama nga, lalo na yung labis-labis na ang tawag nga sa mga dynasty sa atin, hindi lang fat
kung hindi obese dahil hindi lang yung magkakasunod kung hindi pati yung magkakasabay sa iba't ibang posisyon. Opo. Ganun ang mga dynasty natin. So definitely, hindi totoo yung hindi masama. Masama po na natitipon sa iilan na pamilya ang kapangyarihan sa gobyerno. No? Nawawala na yung check and balance at saka yung nananaig ang self-interest no? Dahil sa mga political dynasties. At pangalawa, mandato yan ng konstitusyon. So, hindi up for debate yon. Dahil sabi talaga ng konstitusyon, prohibition of political dynasty. No? Para mabigyan ng pagkakataon sa serbisyo publiko ang malawak na bilang ng mamamayan. So unless babaguhin mo ang konstitusyon, obligadong tumalima ang lahat dito. Reaction nyo po, impeachment, scam yan. Kapag yung grupong ito nag-file, scam yan. Hindi ko alam kung sinong grupo ang tinutukoy. Kapag grupo raw po ng mga sa makabayan, scam daw po etong final yung impeachment kay PBBM. Kasi hindi po nakalusot yung isa ang dapat sigurong wag isisi sa makabayan yung kakulangan ng ibang grupo. Siguro ang dapat tanungin dun sa hindi daw nakalusot ay bakit wala silang nakuha ni isang endorser. Alam naman natin merong 3 Duterte sa mababang kapulungan. Meron silang iba't ibang mga aliado na party list at district representatives. Merong mga tagaw Davao mismo na party list representatives. Bakit ni isa sa mga ito ay hindi man lang nag-endorse doon sa mga supposedly mga kapanalig at taga-suporta nila. Siguro mas yan ang tanong sa halip na paninira sa buti na nga at merong na-file na impeachment complaint, and as far as yung complaint namin, masasabi natin na ito ay hindi minadali, ito ay komprehensibo. Ito ay nakabatay, pinakamahalaga, nakabatay sa buong katotohanan tungkol sa direktang papel at responsibilidad ni Presidente Marcos sa flood control corruption scandal. Opo. No? So, yun po ang masasabi natin. Sir, huling tanong ko po, kung kayo po ang tatanungin, dapat bang isa-publiko yung medical bulletin ni Pangulong Marcos? Kasi yun po yung diskusyon kanina sa Malacanang. Dapat lang. Dahil public interest ang, of course, ang kalusugan ng presidente. Presidente siya No? So, nananaig ito dun sa right to privacy ng individual. Kailangan malaman kung ano yung tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan. Hindi naman daw po malala walang dahilan para isa publiko o itong medical bulletin niya. Kasi okay naman daw po siya. Well, may mga paraan naman na para mapangalagaan pa rin ng sapat kung may mga sensitibong informasyon dyan. Pero in general, ay pwedeng magbigay ng comprehensive medical briefing para sa publiko. Ang kanyang mga doktor at ang Malacanang. No? Representative, maraming salamat sa oras po. Nasa isang activity kayo na pagbigyan niyo po kami. Thank you, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Magandang hapon po.